Tumakbo ka? Tingnan natin kung saan ka tatakbo. S.A. Haicheng, ako ang hari. Ang babaeng gusto ko, si Zhao Feng, sa buong Haicheng. Sino ang magliligtas sa'yo? Dak Pinzia. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Ako mismo ang gagapos sa kanya. Ha ha ha. Tumakbo ka pa? Habulin Zia. Ano pa ang hinihintay niyo? Bilisan niyo. Kung hindi ko siya mahuli, babaliin ko ang binti mo. Ha ha ha. Bilisan niyo. Hulihin siya. Pumasok na tayo sa Lucky Road. Huwag niyo siyang hayaang makapasok sa lugar ng misteryosong tindahan na iyon. Tulong. Takbo ka pa. Takbo ka pa. Pakiusap, pabayaan niyo na ako. Tulong. Pakiusap, tulungan mo ako. Ang pamilya Zhao ng Haicheng ang may gawa nito. Payo ko, huwag kang makialam. Malaking pagkakamali ito. Malaking pagkakamali. Ha ha ha. Ginong Zhu. Aksidente kami pumasok sa Lucky Road. Patawarin po ninyo kami. Nakakamali po kayo. Mali kami. Alis na po kami. Alam ba niyo ang mga paraan? Opo. Ang mga kahon ng swerte ay hindi ipinagbibili sa mga makapangyarihan o mga hari. Bawal pumasok ang sinumang makapangyarihan sa Lucky Road. Panginoon, nagkamali po ako. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Pakyos apo. Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kanina, iyong kanang kamay ang itinuro mo sa Panginoon. Yunat mo ang kanang kamay mo. Bilisan Montag. Ginong Zhu. Ang pagturo sa isang Diyos ay isang malaking kawalang-galang. Tandaan mo itong lugar. Tandaan mo ang araw na ito. Tandaan mo ang Panginoong ito. Bilisan niyo. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Maraming salamat po sa pagpapatawad sa aming buhay. Salamat po sa inyong kahabagan. Hindi na po maulit. Salamat po sa pagpapatawad sa aming buhay. Salamat po sa pagligtas sa akin. Ano po ang ipinagbibili dito? Kanina, narinig ko kay Ginoong Zhu, hindi ipinagbibili sa mga makapangyarihan. Kahon na maaaring magbukas ng swerte. 3 lang ang pwedeng bilhin ng isang tao sa buong buhay nila. Ang kakaiba naman ng taong iyon. Bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa akin. Bibili ako ng isa. 99,000,000, 900 at 99,000. Oy, tatay, kumusta? Mabuti ang pakiramdam ng Panginoon ngayon. Nakaligtas ako sa aking buhay. Mabuti naman. Tandaan mo ang lugar na iyon. Lumayo ka ron. Kumusta ang kanyang ugali? May pagkakataon ba akong pumunta roon? Para bumili ng isang kahong pang supremo? Matigas pa rin ba ang kanyang ulo? Maliit ang pag-asa. Ang mga ordinaryong tao ay hindi alam ang tungkol sa kahon na iyon. Ito ay isang bagay na makapagpapabago ng kapalaran. Ang mga nakakaalam ng lihim ay hindi naman nagbebenta nito. Kung sakaling makabili ako ng isang Supreme Treasure Chest, kahit ordinaryong kayamanan lang ang laman, ang aming pamilya Zhao ay maaring makapangyarihan sa isang lalawigan. Young Master Zhu, sino iyon kanina? Isang mangangalakal ng swerte na hindi kabilang sa mundong ito. Nagbibenta siya ng mga treasure chest. Hindi mo karapat-dapat malaman. 900 at 99,000, 900 at 99. Common grade chest lang ang kaya kong bilhin. Mukhang scammer ito, ah. Mag-scan ng year code para magbayad, common grade chest. 100,000, 900 at 900 na piso. Sige na. Iniligtas niya ang buhay ko. Boss, ano ba talaga ito? Ako'y naglalakbay sa 6 na mundo, nagbebenta ng swerte sa sanlibutan. Binili mo, dalaga, ay isang hindi kilalang kapalaran. Buksan mo ito at simulan ang iyong maswerteng paglalakbay. Masuryenteng paglalakbay. Matagal nang bukas itong tindahan, hindi ko alam kung ano ang binibenta. May customer na. Parang physical store para magbukas ng loot boxes sa laro.
Anong equipment ang nakuha niya? Ito ay... Ano to? Hindi na ako bata. Ganito lang ang ipangluloko sa akin. Ang swerte mula sa common grade chest ay nakakuha ng ganitong kayamanan. Boss, anong panahon na? Nagawa mo pa ring mag-isip ng ganitong halatang scam. Ang ibig kong sabihin, 9,900 at 99 na piso. Para lang dito. Swerteng-swerte ka. Ito ang pinakamataas na manual para sa ordinaryong tao. Ingatan mo ito. Ikaw ay isang maswerteng tao. Sa loob ng 7 araw, ay maghahari ka sa modernong lipunan. Hindi na naniniwala ang mga bata sa ganito, di ba? 1,000 piso. Lahat ng aking ipon. Isang maswerteng tao talaga. Ako ang salot ng mundong ito. Nagdadala ako ng kasawian at sakuna sa 6 na mundo. Nakita ko ang pagkalipas ng 100,000,000 buhay. Nakita ko ang pagkasira ng hindi mabilang na pamilya. 3,000 taon na parang isang araw. Mula sa walang katapusang sakuna, hinahanap ko ang siklo ng langit. Ngunit sa sandaling ito, hindi lamang sakuna ang mayroon sa mundo. May swerte rin. Kung magdudulot ako ng swerte sa ilang tao at makikita ko mismo ang mga kwento ng pagbabago ng kapalaran, maaari bang makita ko ang kabilang panig ng mundo? Nawasa ko na ang hindi mabilang na mga ordinaryong tao na parang langgam. Kaya sa pagbaba ko sa mundo ngayon, magdudulot ako ng swerte sa kanila. At masasaksihan ko ang paglago ng bawat langgam. Ito ay magiging bagong karanasan. Kapag naubos na ang lahat ng kahon ng swerte, masasaksihan ko ang pag-angat ng 20 ordinaryong tao. At ako mismo ang magbabago ng kapalaran ng 20 ito. Sa panahong iyon, magkakaroon kaya ako ng bagong pag-unawa sa ikot ng langit. 10,000 piso pa rin yun, aral yan. Dapat kong tingnan kung ano ba talaga ang nangyayari. Ang banal ay may puso para sa langit, ang emperador ay may puso para sa tao. Ang mandirigma ay may puso para sa martial arts, ang martial artist. Ang martial artist, kasabay ng langit at tao. Damhin ang enerhiya sa Danshan. 3 bulaklak sa tuktok. Dragon subduing 18 palms. Pagsisimula. Binuksan na. Ginong Zhao, sino yung lalaking yon kanina? Isang mangangalakal ng suwerte na hindi kabilang sa mundong ito. Ang kahon na ibinibenta niya. Hindi karapat-dapat malaman. Ano ba talaga ang ibinibenta? Ano ang ibig sabihin ng mangangalakal ng swerte? Anong klaseng dakilang tao ba ito? Kahit si Zhao Feng ay natakot ng husto sa kanya. Alam ko, ang kahon ng suwerte ay hindi ipinagbibili sa mga makapangyarihan. Hindi ibinibigay sa emperador. Lahat ng makapangyarihan ay ipinagbabawal sa daan ng suwerte. Hindi ibinibenta sa mga makapangyarihan at emperador. Hindi ako makapangyarihan. Ako ay isang ordinaryong tao lamang. Nainapi ng pamilya Zhao sa loob ng maraming taon. Maaari bang ibenta sa akin? Mukhang nagbebenta siya ng isang produkto na kayang baguhin ang kapalaran. 14 na kahon ng ordinaryong antas. 15 kahon ng ministro antas. 15 kahon ng pinakamataas na antas. Kapag naubos na ang 44 na kahon, ilang dosenang taong may swerte ang isisilang sa mundo na babaguhin ang kanilang kapalaran. Sa panahong iyon ako ang masasaksihan ang kanilang landas ng swerte. Ako. Magkakaroon kaya ng biglaang pagkamulat at maging Diyos? Boss. Bagamat ako ay sekretarya ng pamilya Zhao, sa bawat sandali, ay nais kong tumakas sa pamilya Zhao. Ang pamilya Zhao ay naghahari sa dagat. Ano ang kinalaman ko? Tumingin ako sa palaging mapang-aping si Zhao Feng. Nakaluhod na lahat sa harap mo at nagpapatira pa. Ikaw ang pinakadakilang tao na nakita ko sa buhay ko. Ano ang gusto mong sabihin? Hihilingin ko sa iyo ng isang pabor. Gagawin ko ang lahat. Hindi ka karapat-dapat. Boss. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Narinig ko, mukhang nagbebenta kayo dito ng ilang bagay na napakagaling.
Pero sinabi mong hindi ibinibenta sa mga may kapangyarihan. Kahit sekretarya ako ng pamilya Zhao, wala akong kinalaman sa kanila. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong bumili. Kaya, ano ba talaga ang binibenta dito? Sabi nila, maganda ang buhay ko. Pero ako lang ang nakakalam. Ako ay isang aso lamang ni Zhao Feng. Pinagmamalupitan niya ako. Katulad ko si King Keke kagabi. Dahil sa ganda ko, nagustuhan ako ni Zhao Feng. Pero si King Kek, lumaban siya. Ako naman. Natatakot ako baka gantihan ni Zhao Feng ang mga magulang ko. Kaya tiis lang ako, tinis ko ang lahat ng pagmamalupit. Ang ganda Montag. Maging sekretarya mo na ako, ha? Hindi. Lalabanan kita. Ha? Matanda ka na, lalabanan Montag ako? Hindi ka karapat-dapat. Tatay. Palakasin ang tunong. Opo. Tumigil ka. Pumapayag ako. Ano? Hindi ko marinig. Pumapayag ako. Pakyos up. Sa Japan mo ako. Tulungan mo akong makalaya sa pamilya Zhao. Gagawin ko ang lahat. 3 lang bawat isa. Limitado sa 3. Salamat, boss. Isang bilyon? Hindi ko kayang bilhin iyan. 10 milyon? Wala akong kahit 1 milyon. Mukhang malaking halaga ang kailangan para baguhin ang kapalaran. May kailangan ka ba? Ako. Kung hindi ka bibili, huwag ka dyan. Bibili ako. May pera ako. Kung bibili ka, pasok ka. Ang 10,000 ko, para sa motor. Tingnan muna natin. Boss, napili ko na. Bayad. Baol na nagkakahalaga ng 1-0. 000. Ano kaya ang laman nito? Hindi naman ito. Ito. Puhunan sa negosyo, 100 bilyon. Ganon lang kadali? Isang pirasong papel lang? Boss, tutu ba ito? Malas mo, pera lang ang nakuha mo, yung pinakawalang kwenta. Hilawa ka magkakot. Sandali, ibig mong sabihin. Totoo pa lang may 100 bilyon dito. Ito ba'y masamang tindahan? Malapit ka nang makatanggap ng 100 bilyon sa iyong account. 1-0. 000 para sa 100 bilyon? Parang hindi tulo. Boss, wag Montag akong lokohin. Sobrang labo naman nito. Anong nangyari sa'yo, Xiao Wang? Ha? Anong nangyari sa'yo, Xiao Wang? 1 bilyon. May nagdeposito ng pera sa account ng isang user ng Haicheng Bank. 1 bilyon. Na-trigger ang sistema ng bangko. Deposito na lampas sa 1 bilyon, automatic na titrigger ang sistema. Pero ngayon ko lang nakita ang ganito kalaking halaga. Nakakabilib talaga. Bilis, i-report agad. 100 bilyon cash. Presidente, may natanggap ang bangko natin. Depositong 100 bilyon cash. 100 bilyon. Ano? 1 bilyon? Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng 100 bilyon cash? Toto talaga. Naalarma ang bank account ko dahil sa depositong natanggap. Isang sinimala ko. Wangling. Anong bangko? Anong account ang nagdeposito? Imposible. Paano nangyari na wala akong access? Para tingnan ang transaction record. Hilo, ito ang branch NG Haicheng Bank. May mahalagang bagay akong i-report. May balita mula sa Haicheng. Misteryosong account ang nagdeposito ng 100 bilyon cash sa user natin. Pero wala tayong access para malaman kung saan bangko galing. Parang nag-iba ang mundo. Iimbestigahan agad kung saan bangko galing ang account na yon. Pumunta agad kayo sa Haicheng. Bisitahin si GNG, Wangling. Gamitin ang pinakamataas na EIE treatment. Gawin ang lahat para may deposito niya ang pera sa bangko natin. Iles, gusto kong makilala agad ang super EIE ng bangko natin. GNG, Wangling, 100 bilyon cash. Kung mananatili ako sa Haicheng branch, ang aking komisyon ay bababa sa 1 milyon. 1 milyon lang sa iyo. Bilang bangko presidente, kung mapapanatili ko ang pera nito. Abot sa 10 milyon ang komisyon ko. Bilisan Montag. Tunay na 1-0 bilyon ang lumabas.
Ilan ang mga zero nito? Naku, 1,000,000 piso para sa 1,000 bilyon. Malas ka, pera lang ang lumabas, tinakawalang kwenta. Malas yan? Ano pa kaya ang swerte? Boss. Mulan gayon. Ikaw na ang aking pangalawang magulang, Wang Ling. Ako si Wang Ling, handang maglingkod ng buong puso. Gamitin mo ng maayos ang perang ito. Ito isang maliit na biyaya ng tadhana sa'yo. Oo. Boss, gusto ko ring magbukas ng kahon. Boss, pwede ba akong bumili? 3 beses lang sa buhay ang bawat isa. Boss, ito ang gusto ko. Bayaran mo na. Sukli mo. Kuya, bilisan Montag. 1,000 bilyon ang nakuha ko. Sabi ng boss malas ako. Kung swerte naman. Ano kaya ang lalabas? Ay naku, bilisan Montag. Nakakainip. Tumigil ka. Kahon ko ito, hindi sa iyo. Boss, toto ba ito? Nakakuha ako ng Rolls-Royce voucher. Talagang Rolls-Royce? Yung Rolls-Royce na nagkakahalaga ng 10 milyon. Voucher. Magkano ang voucher? Buong halaga. Woo, binigyan ako ng tatay ko ng 1,000,000 para sa motor. Nakakuha naman ako ng Rolls-Royce. Ha ha ha. May zip code ang voucher. Ay scan at una ng personal na impormasyon at address. Makalipas ang kalahating oras. Maihati na ito. Ayos. Malas ka ang nakuha mo. Ay isang sirang kotse lang. Gumastos ako ng 1,000,000. Nakakuha ng Rolls-Royce. Malas pa rin ba yun? Sige na, huwag na siyang asarin. 1,000 bilyon ang nakuha ko. Sabi ng boss malas ako. Itong bata. Sira-sirang kotse lang ang nakuha. Napakalayo. Boss. Boss, may gagawin pa ako. Kapag tapos na, babalik ako para sa mas mataas na klase ng kahon. Zhao Feng, mula ngayon, gagawin ko sa iyo ang ginawa mo sa akin at sa aking mga magulang. Doble ang bayad. MS. Wang, ako si Zhao Qiang, ang branch manager NG Haicheng Bank. Ako si Xiao Wang, ang account manager ninyo. May problema. Ang account ninyo ay nakatanggap ng 1,000 bilyong transfer. Gusto naming malaman ang pinagmulan ng perang ito. Wala akong sasabihin. Ayos lang, ayos lang. Ganito, ngayon ay na-upgrade na kayo. Bilang Super EIE ng bangko namin, ipapakilala ni Xiao Wang mula ngayon. Magkakaroon kayo ng Super EIE treatment mula sa amin. Ibig sabihin, mula ngayon, kahit saan kayo pumunta, magkakaroon kayo ng EIE First Class Service mula sa amin. Bibigyan pa kayo ng Bentley Sports Car at isang property sa Haicheng. Ano ang kondisyon? Hindi ako bibili ng investment products. Kailangan lang na deposito ang pera at kami ay Kung ay dedeposito ko ang pera sa bangko ninyo, malaki ang kikitain ninyo sa interest, di ba? na. Ang kita ninyo diyan, walang kwenta. Gusto kong magtayo ng kumpanya, kailangan ko ng tulong. Tumulong sa akin, kung gusto ninyo, maging aking kanang kamay. Mas malaki ang kikitain ninyo kaysa sa interest sa deposito. Ano ang kailangan naming gawin? Sa loob ng 3 araw, gibayin ang Zhao Group ng Haicheng. 3 araw. Gusto kong mabangkarote ang Zhao family. Ano? Ang hari ng Haicheng, ang Zhao family na may 2 bilyong yaman? Takuna ba kayo? Ganito. Taunang sahod, 1,000 milyon. Boss, ako na ang tuta ninyo. Ano pang 3 araw? 2 araw lang, babangkarote ang Zhao family. Sino ang mapalad na magmamana ng aking legasya? At maging ang bagong Diyos sa mundong ito. 2 kahon ang naibenta ngayon. Sa lungsod na ito, 2 kwento ang madaragdag. Malapit na, nararamdaman ko na ang hadlang para sa susunod na hakbang. Kapag naubos na ang mga kahon sa pader na ito, ang lungsod na ito, magkakaroon ng mga alamat at ako na nagbago ng kanilang buhay, ay magiging ganap na Diyos. Baguhin ang kapalaran, magpaalam sa dating sarili. Kung wala ang tulad ni Boss Lin na tagapagligtas, naging kahabag-habag na sana ako mula ngayon. Ako si King Keke, ibibigay ang buong buhay ko para lamang maglingkod sa aking tagapagligtas. Bago ako maglingkod sa aking tagapagligtas, may isa pang huling bagay na kailangang asikasuhin. Ang pamilya Zhu, sumpain kayo. Sa mga susunod na araw, huwag kang lalabas. Nagimbita ako ng 2 master para protektahan ka. Hindi naman kailangan ng ganoong kaingatan at saka. Akala ko talaga, ang alamat na iyon, gaano kagaling. Nakita ka o kagabi, parang ganon lang naman. Gawa-gawa lang ninyo iyan, pinalaki ninyo, bastos.
Si Master Lin, gumuhit ng hangganan, buong Lucky Road. Ipinagbawal sa lahat ng mayayaman, walang tumutol sa buong Haicheng. Sarili ninyong takot lang iyon, tatay. Nakapasok ako kagabi nang hindi sinasadya. Hibubuhay akin naman ako, hindi ah? Hindi siya nangahasaktan ako. Hindi dahil mabait siya. Hindi mo naiintindihan. Noong unang dating ni Jilin sa Haicheng, ginulo siya ng pamilya Li, isang gabi, naglaho ang Li. Sabi sa alamat, sa galit niya, halos 100 tao sa pamilya Li. Namatay ng biglaan. Sismis lang yan, nakita Montag PA? Paano mangyayari sa mundo? Ang ganoong bagay? Ako. Basta, huwag kang lalabas ngayong mga aw, magpapadala ako ng mga tao. Mag-ingat para sa mahabang buhay. Ang pamilya natin sa Haicheng, 2 bilyon ang yaman. Parang hari na, sino ang mangahas? Pinatay mo ang mga magulang ni Kim Keke. Pinilit mo siya maging puta. Galit na galit siya sa iyo, nawala na siya ngayon. Ikaw sa liwanag, siya sa dilim. Ha? Ang babaeng iyon? Tatay. Ang takot mo talaga. Alis na ako. Zan, uwi ka. Bumalik ka. Oon ga. Nawala ang Li sa isang gabi, walang nagtanong. Baka, sismis lang talaga? Nagpapanggap. Pangulo. May nangyari sa Pangulo. Ano na naman? May bagong kumpanya, tinatawag na Chansi Group. Biglang sumikat. Binili nila ang lahat ng daungan at barko sa Haicheng at mga kumpanya ng transportasyon. Ano? Tiangki Group? Sino ang nasa likod? Sinong malaking tao? Hindi alam. Sobrang misteryoso. Saan ang punong tanggapan nila? Handa na ng mamahaling regalo, pupuntahan ko agad. Ang bagong hari ng Haicheng. Hindi alam. Ngayon, buong Haicheng, nagtatanungan. Malaking problema. Boss, ang pamilya Zhao sa Haicheng, ang pangunahing negosyo ay pandaigdigang kalakalan. Kalahati ng mga kumpanya sa Dacia, kung magluluwas ng kalakal. Hindi nila binuo ang sariling fleet ng barko at transport group. Kaaniwan silang nakikipagtulungan sa ilang port at shipping companies sa Haicheng. Sabihin mo na ang mahalaga. Suntok sa puso. Kung kontrolado natin ang buong Haicheng, lahat NG Port at Ocean Shipping Companies. Hindi makakalabas ang kanilang kargamento at mabibihag sa Haicheng. Ang Zhao family ay may 30 kliyente ngayon. Para sa bawat araw na maantala ang isang kliyente, dapat bayaran ng Zhao family ang kompensasyon. Bilyon-bilyong multa sa paglabag sa kontrata. 30 kliyente, 30 bilyon sa isang araw. Sabihin ninyo ang plano ninyo. Unang hakbang, sa isang araw ngayon, gumastos na malaki para bilhin. Lahat ng port sa Haicheng. Pangalawang hakbang, putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Zhao family. Pangatlong hakbang, ipalabas ang balita na maghahanap tayo ng bagong partner sa Haicheng. Iwan Ong Zhou family. Haharapin ng Zhao family ang malaking halaga ng multa sa paglabag sa kontrata. Tuluyang mabangkarote. Gavin Montag na. Mula ngayon, ang kumpanya natin ay tatawaging Cianci. Opo. Boss Lin, pahalagahan ko ang perang ibinigay mo sa akin. Mula ngayon, magsisimula ang negosyo. Mula ngayon, kayo na ang langit. Kayo. Kamusta, Boss San? Ako ang General Manager ng Jiangxi Group. Ano ang kailangan ninyo? Narito kami para bilhin ang inyong Oriental Ocean Group. Magbigay ng presyo. Ano? Narito ang aming finance team. Legal team. Magbigay ka ng presyo at pumirma. Dito na sa amin ito sa hinaharap. Punong pamilya. Kumusta? Naimbestigahan na ba? May problema? Sabihin mo na. Ang Jiangxi Group, pagkatapos bilhin at pag-isahin ang lahat ng port sa Haicheng, nagpalabas ng balita. Pinutol ang pakikipagtulungan sa Zhao family. Mula sa Haicheng, pipili ng bagong partner. Punong pamilya, Chansi. Sino ang mga Chansi? Parang gusto nilang putulin ang buhay ng aming Zhao family. Punong pamilya, ano ang gagawin natin? Ong Tion CI Group. Medyo interesante ang babaeng ito. Sino ang kanyang langit? Ako ba? Ha? Sapat na kapanapanabik ang kanyang kwento. Yung bata. Mayroon bang talagang Rolls Royce? Hindi kaya totoo? 1,000 piso para makakuha ng Rolls Royce, parang imposible pag-isipan. Ay, Rolls Royce. Una kong nakita iyon dito sa Haicheng.
Si Mr. Xu Vaiksu ba ito? Oo, ako iyon. Ito ang inyong in-order na Rolls-Royce Phantom. Pakipirma para sa pagtangga. Totu ba yan? Mulan gayon, iyong sasakyan ay sayo na. At meron kang isang buwang. Karanasan bilang driver. Sa loob ng isang buwan, maaari ako. Maging driver mo, 24 oras na handang maglingkod. Magkano tong sasakyan? Hello, ito ang pinakamataas na modelo. Halaga nito ay 16 na milyon. O na 8 milyon. Kung sa loob ng buwang ito ay ayaw mo na nito, bibilhin namin ito pabalik sa halaga. 11 milyon. Presyo ng pagbili pabalik, 15 milyon. Ang ordinaryong kahon ay naglabas ng Rolls-Royce. Sabi niya, swerte ko raw ay pangit. Ano sabi mo? Ano kaya ang laman ng minister level na kahon? Ang minister level na kahon ay 10.7 milyon. Kung ibebenta ko tong sasakyan, hindi ba't makakabili na ako ng minister level na kahon? Magsaya muna tayo. Hoy, ihatid mo ako sa paaralan. Ang mga boss sa likod umuupo. Bibili pa ng motor? Kaklase. Anong seksyon? Isasakay kita sa motor ko. Huwag kang mahiya. May mata ka, nakilala mo pa na. Ang motor ko ay Ghost Fire. Binili ko pa ng 20,000. Wow! Rolls-Royce. Sasakyang milyon-milyon ang halaga. May ganoong mayaman pala sa paaralan natin. Sunduin mo ako pagkatapos ng klase. Sige, boss. Oi, Zhangfeng. Magandang hapon. Hoy, Chuwei, sasakyan ba ito ng pamilya ninyo? Hindi sa pamilya namin. Sa akin. Sa kanya tong sasakyan. Ano? Ghost Fire yan. 10,000 yan. Ong sarap. Hoy, tatay, may sasabihin ako sa'yo. Baka hindi ka maniwala. Anong sasabihin mo? Nabili mo na ba ang motor? Hindi. Gamit ang perang pambili ng motor. Nakapagpalit ako ng Rolls-Royce. Ano? Anong kalokohan yan? Tay, maghanda ka na ng pera. Ipunin mo ang mga kamag-anak at kaibigan natin. Mamayang gabi, magbubukas tayo ng kahon. Nakakatuwang bata. Zhang Feng. Maganda rin pala itong si Qin Keke. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Paano ka pumasok? May problema sa pinto. Ginoo, ito si Master Wu, ang martial arts master na malaking halaga ang inilaan ng Panginoon upang kunin. Sinabi ko na, hindi ko kailangan ng tagapagtanggol. May sariling plano ang Panginoon. Dapat siyang tratuhin ng parang Diyos. Lahat ng ito ay tunay na buhay na Diyos. Dahil sa respeto sa Panginoon, kaya niya tinanggap ang 5 milyong piso kada buwan para protektahan ka. Kung iba, kahit 10 milyon, hindi siya papayag. Milyon-milyon ang sahod ng buhay na Diyos? Totu ba yan? Tunay na master. Ayon sa sabi-sabi, mayroon na siyang panloob na lakas. Panloob na lakas? Pasensya na sa kawalan ng galang ng master kanina. Pinata. Hindi mahalaga sa aking guro ang mga kinaugaliang protokol. Dahil sumang-ayon ang aking guro na lumabas at protektahan ka sa loob ng isang buwan. Tutu pa rin niya iyon. Maasahan mo siya. Hanggat nasa loob ka ng 1 metro mula sa aking guro. Walang sinuman ang makakapinsala sa iyo. Paano kung may baril ang kalaban? Malayo, mas mabilis ang baril. Malapit, mas mabilis ang aking guro. Nakamit na niya ang antas na hindi tinatablan ng bala o patalim. Totu ba? Parang sa pelikula ba? Yung mga tunay na bihasa? Ganito na lang, ang taong gusto protektahan ng aking guro. Walang sinuman sa mundong ito ang makakapinsala. Ang taong gusto patayin ng aking guro, sa mundong ito. Walang sinuman ang makakaprotekta. Ang galing naman. Pwede mo ba akong tulungan na patayin ang isang tao? Napakalakas ng iyong hangaring pumatay. Pwede, dagdagan ang bayad. 20 milyon.
Si Boss Lee, pangat tayo ng kanyang sariling bilangguan. Lahat ng makapangyarihan sa Haicheng. Ayaw tumawid sa Lucky Road. Kung papayag si Master, una siya ang pumatay sa kanya. Magiging kilala rin kaya ako sa buong Haicheng. At matatakos sa akin ang lahat. Hindi ko mapapatawad ang kahihiyan ng pagluhod sa kanya. Sage, kung mapapatay mo siya, bibigyan kita ng 30 milyon. Zeno? Isang misteryosong tao sa Haicheng. Apelido Lin ayon sa alamat. Isang gabi lang, winasak niya ang isang buong angkan. Nagpakaamo sa kanya ang lahat ng makapangyarihan sa Haicheng. Sabi nila, isa siyang nakatagong dalubhasa. Isang buhay na Diyos na hindi lumalantad. Katava-tava. Nalukok ka na. Ang aking guro ang pinakamalakas sa buong mundo ng martial arts. At wala rin kaming narinig tungkol sa isang dalubhasang may apelidong Lin. Sabi ko na nga ba, nagpapanggap lang yung Lin na yon. Hindi naman siya kilala. Ito, Zeno ka? Mula ngayon, ako ang taong magpapaalab ng takot sa iyong buhay. Kin Keke. Ikaw yung masamang babae. Biglang-bigla, naging napakagaling na siya sa martial arts. Protektahan mo ako. Yehi, narinig ko na. Master Wu, gusto akong patayin ng babaeng ito. Protektahan mo ako. Protektahan mo ako. Simula ngayon, wala nang makakaprotekta sa iyo. Ang yabang mo naman. Sino kayo? Ang aking guro. Siya ang pinakamalakas na martial artist sa kasalukuyan. Wu Dege. Talagang maagap ka. Biglang-bigla, nakahanap ka ng bodyguard. Biglang-bigla, ikaw na masamang babae. Naging napakagaling na sa martial arts. Paano mo nagawa? Hindi mo na kailangang malaman mula ngayon. Wala nang makakaprotekta sa iyo. Mamumuhay ka magpakailanman sa takot. Binibini. Kailangan ko siyang protektahan ng isang buwan, kaya hindi ko matutupad ang gusto mo. Binibini. Mayroon kang internal energy sa loob ng katawan mo, pero malayo pa rin sa akin, sa murang edad mo. Mayroon ka ng internal energy sa katawan. Nagising ang aking paghanga sa talento mo. Kung luluhod ka at magiging estudyante ko, Lasib, maaari kitang palampasin. nakakatawa, matandang lalaki, alam mo ba kung gaano siya? Kasamaan, hindi mo ba alam, patuloy mo pa rin siyang tinutulungan. Kung gayon, kayo ay magkatulad. Walang galang, hindi mo iginagalang ang aking guro, mamatay ka. Patayin siya, patayin siya. Sabi ko na, wala nang makakaprotekta sa kanya. May namatay na. Demonyo. Master Wu, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, demonyo siya. Pinatay mo ang aking estudyante. Eh ano naman? Kaya dapat kang mamatay. Bumagsak na kulog. Ang galing. Bazak na hukpo. Sampu-walong palad na pabagsak sa dragon. Nagpapakamatay. Dragon ba yun? Parang nakita ko sa likod niya, isang dragon. Sobrang natural, ang lakas, kanina may dragon sa likod niya. Isang dragon, Master Wu, habulin mo siya, patayin mo siya. Bakit nakatayo ka pa rin diyan? Hindi mo siya hinahabol. Ang masamang babaeng ito, biglang-bigla, naging napakagaling na sa martial arts. Kailangan siyang patayin, kung hindi, hindi na ako magkakaroon ng kapayapaan. Master Wu, pinatay niya ang estudyante mo. Pinaalis mo lang siya. Ang layunin ko ay protektahan ka. Paano kung panlilin lang iyon? Kung hahabulin ko siya, paano ka? Tama po kayo. Sige na lang. Marami naman akong estudyante, isa lang naman ang mawawala. Pero hindi dapat mawalan ng saysay ang pagkamatay ng estudyante ko. Sabihin mo sa akin ang impormasyon tungkol sa babaeng ito. Kapag naayos ka na, ako na lang ang pupunta para patayin siya. King Keke ang pangalan niya. Kahapon ordinaryong tao pa siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Lucky Store. Lucky Store? Oo nga. Lucky Store, SA Lucky Road. May isang malaking tao doon na apelidong Lin, nagtatakda ng sariling hangganan. Hindi niya pinapayagan ang sinumang makapangyarihan na pumasok sa Lucky Road. Siyempre siya yon. Nagturo kay King Keke ng ilang maalamat na teknik. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa isang Lin. Pwede na rin siyang patayin. Mas mabuti pa, Bill is an MO, ikaw. Samahan mo si Master Wu sa Lucky Store para patayin iyang Lin. Ha? Ako? Pupunta? Sige.
Hindi dapat ako nagmamadali. Isang araw pa lang ang pagsasanay ko sa Dragon Subduing Palms, baguhan pa lang. May ganoon palang matinding eksperto. Kailangan kong magkago ng mabilis. Kailangan kong perpektuhin ang Dragon Subduing Palms bago lumabas. Malamang nalaan na ni Sufeng na may koneksyon ang paglakas ko kay Boss Lin, hindi pwede. Kailangan ko pumunta agad kay Boss Lin para sabihin ang balitang ito. Para makapaghanda siya. Nandiyan na sa harap, malapit na. Yayaman na tayo ngayon. Kailangan nating mahuli ang pagkakataong ito para baguhin ang kapalaran. Oo. Hoy, magano ang dala ninyo? Sabi ni Away, mahal ang kahong ito. 1,000 lang ang kinuha ko. Ano ang magagawa mo sa 1,000? Tama. Tiyuhin, 1,000 lang ang pera ninyo. Pang isang pinakamababang klase ng ordinary treasure chest lang yan. 2 tao pa kayo. Wala pang kasiguraduhan. Away, hindi kita sinisiraan. Pero sabi mo nanalo ka ng Rolls Royce sa 1,000 mo. Eh hindi ko naman nakita ang kotse. At saka, hindi rin ako naniniwala na may ganoong kabuting pangyayari sa mundo. Ipinagbili ko na ang kotse. Totoo ang sinabi ni Away. Pag-uwi ni Away ngayon, ipinagbili niya agad ang kotse. Nabili ng 15 milyon. Bumili muna ng ordinary chest. Tapos gumamit ng 0 milyon para bumili ng orange chest. Para sa malaking pagkakataon. Kami lang naman. Sumama sa inyo para maglibot. Hindi ako naniniwala na mayroon ganitong maswerteng tindahan sa mundo. At ang sinabi ng asawa ko, hindi ako naniniwala sa ganoong kabuting bagay. Nandiyan na sa harap. Pasok na tayo. Tara, tayo muna ang pumasok. Boss, nandito na naman ako. Ito ang tatay ko. Ito ang aking tiyahin. Pareho silang bumibili. Bibili ng kahon? Boss, gusto ka OMG orange, level na treasure chest. Ang tatay ko, gusto ng ordinary level na treasure chest. Tiyahin, kayo naman, ano ang gusto ninyo? Kayo muna. Titingin muna kami. Boss, huwag niyo silang pansinin. Atay, dito ang ordinary level na treasure chest. Ako naman, dito ako titinggin. Sige. Tingnan ko sila. Parang enggaman loloko. Ganoon din ang pakiramdam ko. Paano may ganoong kabuting bagay sa mundo? Baka nabaliw na sila. Minister level. Nakakuha ako ng Rolls Royce. Sabi ng boss, hindi maganda ang swerte ko. Minister level. Kahit hindi maganda ang swerte ko, iyak na mas mataas ang halaga kaysa sa Rolls Royce. Napili ka una. Bayaran na. Boss, napili ko na rin. Kabuang 1,000 siyam, 900 at 78 piso. Nababaliw na sila. Talagang nababaliw. Ganoon na lang ang paglabas. Talagang nababaliw. Boss, mabubuksan ba ito? Ay, tatay. Siyempre, mabubuksan. Ordinary level na treasure chest na binili sa halagang 1,000 piso. Huwag na mag-alala. Bubuksan ko na ito. Isang villa sa Purple Gold Lido. Villa. Purple Gold Lido. Villa na nakakahalaga ng 20 milyon. Tatay, Ang swerte ng mag-amang ito. Parehong hindi maganda. Totoo ito? Nakakuha ng isang villa? Napakagulat. Parang ang pakiramdam ko, nagtutulungan ang mag-amang Tsu. Paalokohin tayo at kunin ang pera natin. Posible rin iyon. Paano posible ang 120 milyong piso na villa? Ang swerte mo ay karaniwan lang. I-scan ang EU code sa papel. Kunin na ang villa. Isang villa ito. Karaniwan lang ang swerte nito. Karaniwan lang. Kaninang tanghali, may isang na nagbukas ng ordinary level na treasure chest at nakakuha ng 0 bilyong pisong cash. Ay, pero kontento na rin ako. Ito, talaga bang may exchange ito sa Purple Gold Lido na villa? Siyempre, Vida. Isang villa. Tiyak na isang villa. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakapagtira sa villa. Tara, palitan na natin. Ay naku, tatay, huwag kang magmadali. Akong isang minister level treasure chest ito. Buksan Montag na. Ang common level treasure chest na 1,000, nakakuha ng isang mansion. Kaya, ang minister level treasure chest na 10 milyon, ano kaya ang laman? Sandali. Boss, ano ang nangyari? Saglit lang. Ginoo, may urgent akong bagay na kailangang i-report sa inyo. Talagang pasensya na, nagdulot ako ng problema. Sabihin mo. Ganito kasi. Madilim na gabi sa Lucky Road. Gabing pumatay. Oo.
Pangulo, nalaman na namin. Sinasabi, ang tunay na chairman ng Chansey Group ay ang sekretary ni Efeng. Wang Ling? Ano? Nalaman namin na pumunta si Wang Ling sa Lucky Store ngayong araw. Tapos sa loob lang ng isang araw, itinatag ang Chansey Group. Ang Chansey Group na sumalanta sa aming Zhao family, galing sa inyong Lucky Store. Si King Keke na pumatay sa aking anak, galing din sa inyo. Lin, paulit-ulit akong nagparaya. Gusto mo ba patayin ang pamilya namin? Ipunin ang lahat, tulungan si Master Wu. Ngayong gabi, lalaban ako hanggang sa huli. Kaya ang sinasabi mo, nagpadala ang Zhu family ng isang master para hanapin ako. Hula ko lang yan. Pero huwag kang mag-alala, Boss Lin. Ako ang may kasalanan, kahit mamatay ako, hindi ako aalis dito. Anong klaseng master? Master SA Martial Arts. Ba yan? May ganoong tao sa mundo? Mas malakas siya ng husto kaysa sa akin. Parang Sa pelikula ng martial arts. master sa pelikula ng martial arts. Isang saksak lang, gumawa ng kidlat, lampas sa pangunawa ko. Sabi ka unang gabi ang makamang subay na yan. Gusto lang tayong lokohin. Isang libo lang, wala namang master sa martial arts. Diyos ko, may ganoong tao pa ba sa mundo? Kagabi, sa treasure chest, nakuha ko ang 18 dragon sa Blowing Palms. Pero hindi ko pa rin siya natalo. Pasensya na, Boss Lin, nahiya ako sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala kung mag-practice ako ng isang buwan. Hindi siya makakatalo sa akin. Walang problema. Isang araw ka lang nag-practice. Kaya pala sabi ng boss, suwerte ko talaga. Nakakuha pa siya ng Dragon Subduing 18 Palms. Kung titingnan, isang bahay at sasakyan, talaga nga. Kasama na ang swerte, Boss Lin. Kasama kita sa laban. Ikaw. Hindi ka karapat-dapat. Pero ako ang may kasalanan. Ako, Para sa akin, kayong lahat. Ay parang langgam lang. ingat ka, Boss Lin. Si Master Wu ang pinakamalakas sa martial arts. Ang lakas niya. Siya. Ay langgam din. Minister level treasure chest. Oo, Good luck. Nag-ate-ba yan? huwag mong sabihin, magaling talaga siyang umarte. Gusto lang tayong lokohin para sa 10,000. PA, nandito ka rin pala. May hindi nagpapabuhay sa pamilya Zhao. Kailangan kong pumunta. Ngayong gabi, maglalaban tayo hanggang sa dulo. Hindi naman yun. Sila ang mamamatay. Ako ang bahala sa pamilya Zhao. Nandito ka, Master Wu, kaya kampante na ako. Sa mundong ito, wala pang taong hindi ko kayang protektahan, wala ring taong hindi ko kayang patayin. Parang nararamdaman ko ang presensya ng babaeng yun. Nandito nga talaga ang kutana yun. Hintayin niyo ako dito, ako lang ang pupunta. Master Wu. Ingat. Master Wu, patayin Montag siya. Talagang patayin mo siya. Tumapak sa dilaw na linya. Kaya Montag yan, Master Wu. Kaya Montag yan. Zeno? Sinong nagsasalita sa tenga ko? Estudyante. Ginoo. Ikaw ba si Ginoong Lin? Nagpapanggap. Ikaf-ba si Ginoong Lin? Honi, talagang dumating siya. Ang daming tao. Ginagago mo ako.
Sabi ko na. Kapag tumapak sa dilaw na linya, mamamatay. Ikaw, hindi ka na mabubuhay. Zeno? Sinong nagsasalita sa tenga ko? Binibini. Ikaf talaga. Ikaw si Ginoong Lin. Mortal, mamamatay ka ngayong gabi. Siya si Boss Lin. Bakit ba, sa unang pagkakita pa lang sa kanya, nanginginig na ang kaluluwa ko. Bilis, protektahan ninyo ako, protektahan ninyo ako. Ang maalamat na Ginoong Lin, ang pumatay sa pamilya Li sa isang gabi. Ang Ginoong Lin na naghari sa Haicheng. Ang bata niya. Bilis, sumakay na, delikado rito. Protektahan ninyo kami. Anong ginagawa ninyo? Bilis, palibutan ninyo kami. Protektahan ninyo kami, dali na. Kapag may nangyari, apakan mo agad ang gas. Tumakbo tayo, opo, Panginoon. Ang duwag naman nito. Binata, mamamatay ako ngayong gabi. Bakit ba, sa unang pagkakita pa lang sa kanya, nanginginig na ang kaluluwa ko? May 1 minuto ka pa, pagkatapos nito, mamamatay ka. Bibigyan kita ng oras para magsalita at sasagutin ko ang ilang tanong mo. Binata, ang yabang Montag naman. Na, HMP. ako ngayon ay halos 10,000 taon na. Nakikita kong may potential ka sa martial arts. Naantik ang aking puso sa paghahangad ng talento. Ano? Binayaran ako ng pamilya Zhao para patayin ka. Kung mapapatay mo siya, bibigyan kita ng 30 milyon. Ako si Wudgong, laging tumutupad sa aking pangako. Talagang papatayin kita. Pero, dahil may potential ka sa martial arts, kung luluhod ka at magiging estudyante ko, maaari kong gawin para sa iyo. Isang pagbubukod. Ano? Mahalaga ang integridad, pero ang makahanap ng magaling na estudyante sa martial arts ay mas mahirap, binata. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Lumuhod ka, maging estudyante ko, gagawa ako ng pagbubukod para sa iyo. Kung luluhod ka at magiging estudyante ko. Matanda, may sira ba ang utak mo? Lahat na lang gusto mong turuan. Gayon na. Bumagsak na kulo. Imposible naman. Bilisan mo ang galaw. May 10 segundo pa. Pagsira ng hukbo. Paano ito nangyari? Ikaf, hindi kata. 5, 4, 3, 2, 1. Paalam na sa mundong ito. Bilis, magmaniho, tumakbo. Hindi kaya ni Guru Wu, tumakbo na. Huwag mo akong patayin. Gusto kitang maging guro, huwag mo akong patayin. May Pinote. Kahon ng doom. Nandito na siya, bilis, protektahan ako, pigilan siya. Huwag siyang payagang lumapit, sugod. Bilis, magmaniho ka. Bakit hindi ka magmaniho? Bilisan Montag. Ayaw gumalaw ng kotse. Aray. Nandito na siya, aray. Anak, aray. Anak, hintayin Montag ako.
Nanghina ang mga binti ko. Hindi na ako makakatakbo. Anak, 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 bumalik ka at iligtas ako. Anak, bumalik ka. Pakawalan mo na ako. Pakiusap, pakawalan mo ako, pakiusap. Umalis na. Aray. Aray. Multo, multo, multo. Multo, Demonyo, demonyo. hindi ako multo. Ako ay Diyos. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang Diyos ng salot sa mundong ito, na mamahala sa kamatayan ng mga mortal. At kasawian, napadpad ako sa mundo, gusto kong maramdaman. Kung ano ang pakiramdam ng magdala ng swerte sa tao. Kahapon pinatawad kita, pero babalik ka pa rin para mamatay. Na, ang lahat sa mundo ay may balanse. Ang ilang maswerteng tao ay nagbukas ng kahon at magiging bagong mayayaman. At aangat sa lungsod na ito. Kayong mga dating hari, ay dapat mamatay para magbigay daan sa kanila. May Pinote. Sino ba talaga siya? Anak. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito. Oo. Bilis, buksan natin. Pakita mo sa akin sa loob ng kahon ng tubig. Ano kaya ang laman? Sino po si Ginong Su Yukai? Tatay, ako po. Kumusta po? Ako po mula SA Purple Gold Lido Subdivision. Sales Manager. Ganyan po, nag-order po kayo online kanina ng pinakamalaking Sea View Villa sa aming Purple Gold Lido na nagkakahalaga ng 26 milyong piso. Dumaan po ako para personal na ihatid ang kontrata at susi. Totong-toto po ba ito? Ito po ang aking calling card. Simula ngayon, ako po ang magiging villa manager ninyo. Mahal naming may-ari, anumang pangangailangan o hiling ninyo. Tawagan lang po ako. Darating agad ako para magsilbi. Alis na po muna ako, hindi nakita istorbo. Ingnan ninyo ang bahay anumang oras. Salamat po. Ang paglilingkod sa may-ari ay dapat kong gawin, si Chiaoma. Ingat po. Tay, titira na tayo sa villa. Oo, toto ito. Totong Toto ba? Ay, parang hindi peke. Kung Pekeman ito. Ang laki naman ng ginastos. Mahal. Ha? Baka naman pwede tayong. Hala, 1,000 piso lang yan. Pipili rin tayo ng treasure chest. Terra. Bilisan mo buksan, tingnan ko. Ano kaya ang laman ng minister chest? Buksan Montag na. Sana mahabak ang Buddha. Tulungan ninyo akong mga Diyos, makakuha ng kahangahangang bagay. Minister Chest, Buxton. Ipagkaloob sa iyo, Batuginto Palakasan. Ano, to? Mas maganda pa yung isa Ano yan? Zalamang kabia? Ano ba ang binubuksan ninyo? Huwag nang hanapin. Boss Lin. Halika, lumuhod. Anak, Mula ngayon, taglay mo na ang Batuginto Palakasan. Congratulations. anak,
Ayos ka alang ba? Tay, parang may natutunan akong kapangyarihan. Kunin mo ang relo mo. Zubukan ka o. Bato ginto. Totoo ngang bato ginto palakasan. Ito na yung sikat na Bato Ginto palakasan. Eh di hindi na maubusan ng yaman yon. Biglang hindi na gaano kagusto ang dragon sa tuwing 18 pounds. Naging gintong relo na. Boss, gusto rin naming magbukas ng treasure chest. Mahal, sabihin ko sa'yo, siguradong walang lalabas dito na. May halaga. Nakita ko yung isa, yun ang buksan mo. Ito talaga gusto ko. Pakiramdam ko may kayamanan sa loob ng kahong ito. Hoy, Azava, ilakad mo yan. Sabihin ko sa'yo, may nakita akong iba. Bibili ba kayo o hindi? Bibili, bibili. Ito na, too. Gawing ginto ang bato. Gawing ginto ang bato. Ginto. Hoy, teka. Sabihin ko sa'yo, di maganda ang swerte mo. Laging talo sa mahjong. Ako na ang magbubukas. Umalis Kadian. Ano? To? Nasayang mo na naman ang isang pagkakataon. Ang Zama NG-Swerte. Contento na. K.O. Contento na. Milyon quotes, too. Anong ikinagagalak mo? Sabi ka una is ayo. Di naman mahalaga? Yung kahong? Yan. Dahil ka nanipala. Contento na tayo. Sports car, too. Tingnan Montag si Avay. Hoy. Salamang ka, gawing ginto ang bato. Sabihin ko sa'yo, yung sports car, milyon-milyon ang halaga. Si Away, lumabas lang, nakapulot ng bato. Ganon-ganon lang, sandali lang, milyon-milyon na. 2 oras na lang magsasara na. Bilis, kunin natin ang pera. Di pa ako nakakabukas ng kahon ngayon. Tama, 3 bises lang ang bawat isa. Tara, bilisan natin, kunin ang pera. Bukas, huling araw ng pagbubukas ng tindahan. Anong hinihintay niyo? Tara na. Bilis, kunin ang pera. Tawagin natin ang mga kamag-anak at kaibigan. Bukas na ang huling araw para baguhin ang kapalaran. Huwag na yang kotse, ipagbili na lang para maging pera. Bumili din tayo ng Duki class na kahon. Duki class na kahon, 10 milyon. Sa tingin ko, kailangan natin. Kung magbubukas, Supreme class na kahon na lang. Yun lang ang makakapagbigay ng tunay na malaking premyo. Pero di natin kayang bilhin yon. Kaya natin. Ipagbili ang bahay, ipagbili ang kotse. Ito ang huling pagkakataon sa buhay natin. Ano pang hinihintay niyo? Tara. Nararamdaman ko. Ang pakiramdam ng pagbabago. Hoy, bilis. Tito, Uncle, Ilisan N. Yao. Magsasara na ngayon. Manager Ma, may sasabihin ako. Yung bahay ka o, di ikaw na kailangan. Ibenta na lang ng mura. 20% discount, 20% discount. Huwag nyo nang alalahanin kung lugi ako. Kailangan ko talaga ng pera. Abay, huwag mo kaming lokohin. Pinaghirapan kong tipirin yang pera. Halos buong buhay ko. Maniniwala kayo o hindi, ang pagkakataong baguhin ang kapalaran. Ngayon at bukas na lang. Di kayo naniniwala, bahala kayo. Pero di pa rin ako makapaniwala sa mundong ito. May ganito palang magandang pangyayari. Oy, di ba tumawag na kayo sa tiyahin ko ngayong araw? At saka, naipakita ko na sa inyo ang akin. Sining ng paggawa ng ginto mula sa bato. Hayan na. Bilisan Montag. Bilisan Montag. Si, Kiki. Tutubi at halaga yan? Ano bang mapapala ko sa pagluloko sa inyo, Lolo? Lolo ka lang sa akin ko sa'yo. Ngayong gabi at bukas na lang ang huling oras. Sige. Baguhin ang kapalaran. Baguhin din natin ang ating kapalaran. Ayos. Bilisan nyo. Tigil na kayong lahat. Tigil. Tutubi at tu. Agwang, hindi maganda ang manloko. Naku, nanay, tatay. Bakit ka o kayo lulukuhin? Pera. Handa na ba ang pera? Handa na. Hoy, bakit ka nakatitig diyan? Di mo ba nakikita na nag-isa lang si tatay na natutulak ng wheelchair? Malapit na magsara, nagmamadali ako. Halika na rito. Aray. Bilis. Boss Lin, kailan PA magsasara? 1 oras na lang bago magsara. Pasok na tayo, 1 oras na lang magsasara na. Kung ayaw nilang pumasok, tayo na lang pumili. Tara na. Boss Lin. Oy, tatay. Itong pera, itago mo. Bumili ka ng Duke level na bowl. 2 beses na akong bumili. Sige. Kailangan nating maingat na pumili ng isa, na baol na may malaking kayamanan. Kapag may malaking kayamanan ka na, saka ka lang makakabili ng Supreme level na baol. Siya pala yung may-ari. Parang ordinaryo lang naman. Ito ba yung tinatawag na pagbabago ng kapalaran? Isang maliit na tindahan lang. Kaya niyang gawing ginto ang bato? Baka na loko si Avay. Pero, hindi naman sila mukhang manloloko. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang presyo. 9,999 piso bawat isa. Mas mahal PA ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na siyam.
7,999,900 na piso. Isang milyon. Tingnan nyo itong hanay na ito. 1 bilyon. Hala, Hindi kaya talagang bibili sila? baka naloko sila? Bakit nila tayo dinalang ito? Bakit ito ay panloloko sa loob ng panloloko? Gusto rin tayong lokohin? Tingnan and yaw. Magbabayad na sila. Kung manloloko sila, ang galing ng pag-arte. Wala ba? 100,000 bawat isa, tanga lang ang bibili. Tito, bakit kayo nandito? Si Away ang nadala sa inyo, di ba? Nadaya rin ba kayo? Dayeng? Hindi ba nila sinabi sa inyo ang tungkol sa mga baul? Pumasok ang 1,000,000 sa alipay. Isang baul na naman ang nawala. Kunin mo na ang isa. Mawawala na yan. Umalik ka. Walang utang na loob. Nakalimutan mo na ang nanay mo sa baul. Mag-iwan ka ng isa. Mag-iwan ka ng isa para sa akin. Anong ginagawa mo? Para magloko sa'yo. Bawat isang baul na nawawala, wala na talaga. Bilisan Montag. Tulungan mo akong pumasok. Kalmahan mo, malapit nang magsara. Kalmahan ka o? Tulungan mo na ako pumasok. Mga walang utang na loob kayo, gusto niyong mamatay ako sa galit. Tulungan mo na akong pumasok. Sige, pumasok ka. Kapag naloko ka, magiging maingat ka na. Tay, bubuksan ko na. Parang Toto ang pag-arte. Swerte naman. Tay, meron na. Ano NG meron? Meron ng pinakamataas na bowl. Ha ha ha. Nabalif. Isang pirasong papel lang, nagtataka na. Wala nang pag-asa ang pamilyang to. Nakakalungkot si Away. Ang galing-galing na bata. Nasira lang siya. Tiyahin ni Tsue. Tiyuhin ni Tsue, sa tingin ko, mas mabuting i-refund nyo na lang yan. Isang panloloko lang yan. 1,000,000 ang ginastos ni Tsue. Pero papel lang ang nakuha niya. Papel? Hindi yan papel. Yan ang pinakamataas na baul. Hindi lang 1,000,000,000 ang kinakatawan niyan, kundi pagpapala ng Diyos. Walang hanggang posibilidad. Dito ha? Oo, Lolo, dito ka. Bilisan mo, tulungan mo akong pumasok. CJ. Boss, gusto ko ng pangkaraniwang klase. Bini-bini. Masyado kang padalos-dalos. Salamat sa paalala, pero kung may pera ka, maaari ka ring bumili ng isa. Ito? Ito na po, Lolo. Sige. Pampahaba ng buhay na gamot 10 taon. Lolo, ito po. Kainin niyo na po agad. 10 taon na pangako ng buhay, ang kapalaran ko talaga'y napakasama. Lolo, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Parang wala namang naramdaman. Ito po pa sa inyo mula kay Papa at Mama, ang init. Parang nakakalakad na ako. Parang nakakatakbo na rin ako. Pagsalungat sa tadhana. Talagang pagsalungat sa tadhana. Ha ha ha. Gumaling na ako. Gumaling ka na. Gumaling na rin ako. Ay, napakabuti naman. Lahat tayo ay gumaling na. Pagsalungat sa tadhana. Talagang pagsalungat sa tadhana. Ano ito? Ang pakiramdam ng pagtawid. Bakit biglang naging ganito kalakas? Kaya pala, Totun ga. Hindi ako nilinlang ni Away. Akin ito. Akin. Akin ito. sarado na. Bukas. Huling araw na. Ito, kasalanan mo ito. Kung hindi, nakabili na sana tayo ngayon. Tama. Tama. Paano ko malalaman? Na mangyayari ito? Ayos lang, ayos lang. Mas mabuti pa nga na hindi nakabili ngayon. Ibebenta ko ang kotse at bahay ko mamayang gabi. Bukas bibili ako ng kahong pangmaharlika. Tama. Tama. Ang talino mo. HMP, ano es Atingen Montag? Boss Wang, nakaya na po ang lahat ng negosyo ng pamilya Zhao. Pakitingnan po. Nahirapan ka. Hindi po, hindi po. Isang karangalan po ang makapaglingkod kay Boss Wang. Xiaoling, ibinenta ko na ang lahat ng aking ari-arian. Bukas, siguraduhin isama mo ako. Siege po. Tito. Pinakamataas na antas. Ano kaya ang laman nito?
Kahong pangmaharlika, narito na ako. Gusto ko ng kahong pangkaraniwan. Ang pinakamataas na kahon sa amin. Huwag kayong magtutulakan. Una, ang Zelbi. Boss, ito ang gusto ko. Boss Lin. Si At noong araw. Siya ang huling araw niyang pumunta ngayon. Ang babaeng ito, biglang naglabas ng 10 bilyon. Boss Lin, ang pinakamataas na kahon ang gusto ko. Ang mga karaniwan at pangmaharlika. Sa kanila na lang iyon. Mabuting swerte.